Yo, kamusta? Nandito ako ngayon, nakaupo at kwentuhan ulit tayo. Time check lang, anong oras na ba? 2 a.m. Late na din, no? At gusto ko lang pagkwentuhan natin yung attention, yung mga attention seeker eto. Yung bakit nga ba may mga taong uhaw sa attention at yung iba naman ayaw ng spotlight. Alam mo, attention, attention, tingin ko ito yung isa sa mga desire natin at gustong gusto natin nito. Lahat tayo gustong maramdaman na nakikita, naririnig at napapansin. Pero iba-ibang reason bakit may mga taong all out sa pagsik ng attention. Habang yung iba naman tahimik lang, ayaw talaga mapansin. Siguro isa ako sa ganun. At at yung mga taong naghahanap ng atensyon, bakit? Bakit nga ba? Yan yung magandang question, no? At meron akong tatlong nakikita dito na dahilan. Una, validation. Pangalawa, emotional. Emotional na kakulangan. At yung pangatlo, inggit o kompetisyon, no? Yung una sa validation, minsan kapag mababa ang tingin mo sa sarili mo, gusto mong mapansin para maramdaman mong may halaga ka. Parang gusto mo na patunayan na, uy, worth it ako. Ganon. At yung pangalawa, yung sa emotional nakakulangan, no? Yung kapag may mga needs tayo emotionally na hindi ma-meet, number one dito yung love. Ano pa ba? Care, di ba? Love, care. At yun yung dahilan yun yung reason ng attention. At yung ano ba yung tamang word doon? Napapalitan to substitute yun. Napapalitan to ng likes or views sa social media. Parang gamot sa lungkot. At yung pangatlo, yung inggit. May times na nafe-feel natin na hindi pa sapat. Lalo na pag may na-achieve yung iba. So we try to shine. Not always to celebrate ourselves, pero para lang hindi tayo maiwan sa likod. Yun rin yung dahilan kung bakit may mga social climber. And let's be real, no? Isang sa dahilan na ito, social media. Ngayon, mas madali mag-post, magpapansin at maghanap ng approval. Minsan di natin namamalayan na addict na tayo sa validation. At alam ko na na-mention rin to ng ibang influencer, no? Na yung nag-uumpisa sa pag-uumpisa nila ng content creation journey nila. Isa sa pinakamasaya dun is yung validation. Pero, on the other hand, bakit yung iba ayaw talaga ng atensyon, no? At tatlo lang din yung nakikita ko dito, tatlo, apat.
Siguro tatlo. Una, nahihiya. Pangalawa, takot maging vulnerable. At yung pangatlo, culture, yung kultura natin, no? Ganun. Yung sa una, yung nahihiya, alam mo yung may mga tao talaga na hindi komportable sa limelight. Ayaw nila ng ma-judge o napag-uusapan. Mas gusto nilang makipag-blend lang kaysa mag-stand out, no? At yung pangalawa, takot takot maging vulnerable. Baka may past trauma o rejection. Kaya ngayon, they protect themselves by staying small and quiet. Parang ganito, hindi ako mapapansin. Hindi ako masasaktan. Ganon. At yung pangatlo, yung sa culture natin, cultural conditioning, yun yung pangatlo. Sa, eto bilang Pilipino, no, lalo na sa probinsya, sa mga probinsya, yung kababaang loob na ang tinuturo sa atin. Huwag masyadong maangas, huwag mayabang. Kaya kahit may talent or opinion ka, minsan pipigilan mong i-express. Share ko lang, dito sa amin, sa family namin, talagang ayaw namin na napapansin. Yung side nung sa nanay ko, talagang ayaw niya talaga na parang, for example, eto yung sa mga gupit, ayan, 'di ba? Pag alam mong maayos yung gupit mo or maangas yung gupit mo, minsan kagagalitan ka. Pero kahit alam mong okay siya, may mga time na kagagalitan ka na parang hindi yan maganda. Gusto mo bang maging maangas ka? Parang ganun, yung datingan. No? Parang ang sasabihin niya, pagtitinginan ka pag ganyan yung buhok mo. Isa sa mga feeling ko medyo negative side, no, ng mga ganun, sa mga ganun na family. Merong good at bad side siya, guys, ano, pero minimension ko lang na merong mga family na extreme talaga. Isang example lang yun. Alam mo, sa bawat taong all out sa spotlight at sa bawat taong gustong magtago sa dilim, may kwento dyan, may behind the curtain na dahilan kung bakit sila ganon. Minsan, uhaw sa atensyon kasi matagal nang hindi naririnig. Minsan, ayaw magpakita kasi takot na masaktan. Kaya bago tayo humusga, mas maganda sigurong magtanong muna. Ano yung dahilan kung bakit niya ginagawa yung action na yon? At kung ikaw mismo may pinagdaraanan, gusto mong mag-shine pero takot, o gusto mong magtago pero nahihirapan, tandaan mo, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Pero kung gusto mong mag-grow, sometimes embracing a little attention can be the door to healing and courage, 'di ba? Okay lang mapansin, okay lang makita, dahil hindi mo kailangang itago ang sarili mo para lang matanggap ka. At yun, huwag matakot magpakita, lalo na kung galing sa totoo mong puso. May ambag ang kwento mo, tandaan mo yan.